Samantala, tayo po'y pinalad mga kabalitaan-kabalitaktakan na makakausap ngayon ng mismong Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Gwen Pang. Dr. Pang, good morning po. Johnny Bañez. Tuti Estrada Larino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Doc? Hi, good morning John and good morning Judith and good morning sa lahat ng sumusubaybay ng programang DWIC. Good morning po. Happy New Year. Happy New Year, Happy New ma'am. Year! Happy New Year! Po. Yes, opo. After po ng pagsalubong sa bagong taon, ang inaasahan lalo na ng ating mga deboto, ito namang preparasyon at yung mismong araw ng Black Nazarene. So, Dr. Pang, with your indulgence, ano po ang preparasyong isinasagawa ng Philippine Red Cross? Go ahead po, ma'am. Thank you very much for the opportunity no ng interview na to. Ang ating ang preparation natin dito, unang-una, we mobilize our volunteers. So mahigit 1,260 volunteers ang ating will be mobilized for this feast, kapistahan ng ating Puon ng Nazareno. Magdi-deploy po tayo ng mga tao at saka ng mga equipment. So sa tao, say ko nga 1,261, mula po yan sa Red Cross, Philippine Red Cross sa iba't ibang chapters po ng Metro Manila at mga kalapit pa ng chapter natin dito sa Metro Manila. Bukod po dyan, may nakadeploy din po ng mga Red Cross 140 volunteers na alerto po sila. Ito po yung mga volunteers namin sa iba't ibang communities, no? Naka-alerto po sila na in case nakakailanganin, sila po ay mag-augment dun sa team natin. Kasi dadaan po sa kanila iba't ibang lugar, iba't ibang yung rota ng posisyon ay dadaan po sa iba't ibang mga barangay ng aming mga volunteers, kaya nandun na rin po sila. Meron po tayong 19 na ambulansya na i-deploy. Bukod po sa 19, ay may 20 po yan na yung 19 ay galing po sa Metro Manila chapters. Ang 20 ambulances po ay galing po yan sa mga kalapit na chapters natin. So mga 39 lahat. Meron po tayong 12 na mobile team na naka-scooter sila, naka-roving, umiikot-ikot sila. And then meron po tayong 2 rescue boat na nakaabang po dyan sa Pasig River kasi mga nakaraan po ay may nahuhulog sa river. And then meron din po tayong mga modular emergency medical unit. Ito po ay may 10-bed ER capacity ang isang medical unit. So in total po maglalagay po kami ng 50-bed capacity. Capable to po ito maggawa ng minor surgery. At saka dyan muna po ini-stabilize ang ating mga pasyente bago sila dalhin sa hospital. Actually, yun nga po yung with your indulgence, Dr. Wang Apang, yun nga rin po ang unang itatanong ko eh. Kasi syempre, pagka ganyang maramihan ng tao, hindi naman makaagad makakaalis ang ambulansya, di po ba? If ever. Opo. Tsaka mas maganda ma-stabilize muna natin ang pasyente. Depende po sa kondisyon. May mga kondisyon kasi na maganda na ma-stabilize muna sila bago sila idalhin sa hospital. Right. Tsaka iba pa rin na i-treat doon. Sa inyo pong pakikipag-ugnayan, Dr. Pang, sa iba pang agency, more or less ilan po ang inaasahang dadalo ngayong taong na ito? Well, ang sabi po ng ng organizer netong kapistahan ng Puon na Nazareno ay inaasahan po this year ang dadalo po ay nasa mga we're preparing for may number na nakalagay sa aming we're preparing for sorry June na nawawala yung listahan ko. Millions pa rin yan eh. Oo, malaki din, mga milyon yung ating ang sabi 8M na deboto ang 8 million? lumahok previously Previously. 2025. So more or less pag yan ay we are preparing kung ano yung historical data natin. So last year ang sabi nila nasa 8 million. Wow. So we are preparing for that data. Oo. Alilang sumobra kaysa yung kulangin kaysa preparasyon, Yes, di po ba? mas maganda po yung ang pagpe-prepare natin ay OA minsan kaysa sa kakailanganin natin and then we are not ready. Oo. Normally po, anong pinaka
nahihirapan kayo or mga hamon sa inyo pag dumarating itong traslasyon, Dr. Pang? Kasi siyempre po, yung katatapos lang ng holiday, so siyempre yung mga volunteers and staff natin kababalik lang sa trabaho. So yung preparation kasi natin, kailangan the week or 2 weeks before, naghahanda na tayo. So, nakahanda po sila for the holiday season kasi nakaabang din po kami sa iba't ibang mga terminal stations. Mm. Naka-ano rin po tayo, naka-alert rin po tayo. So yung yung training, yung preparation, pero nagagawa naman natin. And then another one is syempre, pag talagang madamihan ang nag-a-attend, yung tradition kasi ang mga tao ay nakayapak. Mm. Nakayapak o kaya madamihan pumupunta doon, minsan matanda na pumupunta pa rin. O kaya kahit may kapansanan, yan po yung mga medyo kailangan natin i-educate pa rin yung ating mga kababayan. Mm. Na although traditionally maganda yung nakayapak, pero syempre for safety reasons, safety po tayo palagi first. So syempre dito nakikita na may mga bubog na mga bote o kaya merong mga maapakan posible Matatalas. mga Mm. oo, matutulis na mga bagay, maaari sila masugatan o matetano. So kaya yun po ang titignan natin. And then, syempre, yung mga sobrang bata pa na hindi naman nila maalagaan sarili nila, minsan dinadala nila, nawawala, so hahanapin natin. Hindi ba Alright. naman may kondisyon, Mm. hindi maganda yung kondisyon ng katawan, sumasali pa rin. Yan sila po minsan ang ating mga nagiging pasyente sa ating mga health centers, no? Medical field hospital natin. And then yung ating yung ating mga iba na medyo nahihirapan na rin maglakad o mag-asikaso ng kanilang sarili, sumasama rin minsan. Medyo mahirap po. So yun po yung mga nagiging natin, mga pasyente natin for the past years, no? So yung education pa rin na safety first, no, ang ating dapat isipin. Dok, nagkaroon ba ng trending na sa nakalipas, for example, na 2 taon, bumaba po ba yung mga kaso ng mga binigyan nyo ng Yes, atensyong oo. medikal? Bumababa na po yung ating mga cases, no? At saka yung mga major case as compared before. Natututo na rin po kasing ating mga deboto nung araw kasi. Tsaka marami na rin pong guidelines ng ating organizers. Pa- Nagbabawalan na yung sumampa doon sa karwahe. Yung mga naghahawak ng lubid, nag-educate na rin sila na yung wag ipulupot sa kamay yung lubid. Kasi minsan yun ang cause ng bali. Ha? Yun ang cause din ng sunog, nasusunog yung balat dahil sa pag hinila yung tali, nagkakaroon ng friction na malakas, nasusunog po yung balat na susugat. So, and then nababaling iba, pagsampa ng karwahe, hindi marunong nahuhulog. So, ngayon medyo, nagtutulakan, nagamadali. So ngayon medyo kumonti na yung mga kaso natin. Ginandahan at tinibayan na rin po yung lubid tsaka yung mismong gulong, di po ba, Dr. Pang? Yes, yung gulong kasi minsan nakakailang sira before makarating. So yun ang cause ng delay or cause din yun ng aksidente. So minsan ngayon maganda na po ang mga numbers at recently bumaba na. Yung pong Tama mga debote, nabawasan rin po ba? Parang dumami. Yung last year nga sabi ko, nagsara siya ng yung nakita namin sa statistics when we're preparing sa 8M daw. So sabi namin, okay, medyo dumami. Actually, pag nakikita namin kung kailan tayo naghihirap, mas dumadami ang mga deboto. Ang binabanggit ko po, Dr. Pang, yung mga debote, yung mga uma-attend na Debote. nakaupo. Ay, may Uy, pasensya na. Yung mga nakainom. Nakatoma. Opo, katoma. Kumonti na din siya kasi nung araw, Very good. di naman po no. Dati kasi pag parang picnic pa. So hindi naman na ngayon, oo. Very good. The night before, maaga sila pumupunta doon. Wala naman po. Sorry, di ko na Right. Di ba, from compared before, bumababa yung mga nagkakasakit, bumababa yung mga debote, and at the same time, bumababa yung insidente ng mga medical Yes, cases, bumababa di po na ba? din po. Opo. Right. Yun. Tsaka, very important, yung mga alam na meron silang kondisyon sa katawan, no? Sa kanilang kalusugan, ay maglagay po sila ng parang
ID nila na or papel doon sa kanilang wallet or sa kanilang mga pockets, sa bag na mag-i-indicate po kung anong condition nila para alam agad kung paano ibibigay yung kanilang kaukulang medical attention. Tulad ng halimbawa, meron silang hypertension, meron silang Aha. diabetes, naka-insulin pala, yung silang Right. tatawagan pag emergency, yun yung mga ganun. Kaya very important yung ganun na information para pag nakita sila, alam ko anong pangalan nila, anong address, anong contact person, and then anong cases nila para we can give di kasi syempre pag isa na unconscious pa sila, di ba minsan, o di makausap. But if they have that, we can immediately give care. Ay, good morning po ulit, Doc Gwen, ano? Hello, After hello. nitong paghahanda po ninyo dito sa Sareno. Nazareno, ang susunod po, Chinese New Year na o meron pa bang ibang tinututukan kayo? Kasi malaki rin Nako, yung Chinese New Year, ma'am tuloy-tuloy eh. tayo, Judith. Opo. Ano yan, no? Tuloy-tuloy tayo all year round, yung mga big crowd events. Kasi meron Yes. tayong sinulog, itong January din. Meron din tayong dinagyang sa Iloilo. Tapos Nagbenga, going to Doc Gwen, no? Penagbenga Oo. sa February, opo. So, then yung ating yung ating Holy Week, tuloy-tuloy po yan. Kung ano pong mga kapistahan, tapos Peña Francia sa October or November, parang ganun. So, yung ating preparation ay tuloy-tuloy po all year round. Yung sa mga big crowd events, nandyan po tayo. Alright. Kamusta naman po ang personnel ng Red Cross? Well, lumalaki ang numbers natin. I'm very happy to say, and then marami pa rin interested to help, mag-volunteer. Pero syempre yung challenge dyan, yung iba estudyante, pag may pasok, di pwede. May iba empleyado, pag may pasok, hindi pwede. So, kaya the more that will volunteer, the better for us kasi mas marami tayong mga options. Sinong pwedeng mag-duty habang yung iba hindi pwede. Po. Musta naman po ang tulong natin do sa mga recent ding sinalanta ng mga kalamidad, Dr. Pang? Tuloy-tuloy tayo, June, tuloy-tuloy tayo in giving support. In fact nga, hanggang 29 or 30 ng December, ay nasa Cebu, yung ating team, no, para tumulong. Nagtuloy-tuloy tayo bibigay ng kanilang mga pangailangan tulad ng cash grant. So, ang cash grant namin ay nasa ang daming cash grant nakatanggap sa amin. Tumatanggap sila ng 8,000 pesos para tulong pinansyal para sa kanilang pangailangan. Kasing iba, syempre, nasa lanta, kailangan magbayad ng kuryente, ilaw, tubig, yung kanilang mga tuition fee, yung gano'n. So, this money will go to that or gamot, no? Kung anong kailangan nila. And then, we are preparing also for the shelter. Yung meron tayong shelter repair assistance, meron din tayong full shelter. Hindi ganun kadami ang ating na raise na pondo, June, no? Kasi dahil sa siguro may donors fatigue, tsaka sunod-sunod kasi yung insidente. But di kami po tumatigil, tuloy-tuloy po tayo, and every donation that will come, pinapasok natin agad yan sa ating shelter program, sa ating livelihood, sa cash grant, sa ating preparedness kasi kailangan hinahanda rin sila sa susunod na mga disaster. So, ang ating active operation nasa Cebu dahil sa Typhoon Tino and sa earthquake, no? Davao Oriental dahil sa earthquake. Yung ating Aurora, Cagayan, yan po ay dahil doon sa Typhoon Uwan. Yung ating lugar po dyan sa Southern Leyte, Negros Province ay dahil po sa Typhoon Tino. So tuloy-tuloy po yung ating mga support dyan sa mga lugar na nabanggit ko dahil na malaki po dyan ang concentration ng mga population na naapektuhan po noong series of earthquakes and typhoons and floodings. Yun. Alright. Ma'am, baka meron pa kayong gustong ipabatid sa publiko, no, from your end po. Well, thank you, Judith, and thank you, June, for this opportunity. Ang reminder lang po lagi ng Philippine Red Cross, lalong-lalo na galing po sa aming Chairman Gordon, na safety first. Kung mag-a-attend po tayo ng kapistahan ng Puon ng Nazareno, kailangan po ay paghahandaan po natin yan. Kailangan magandang kondisyon ng ating katawan,
kailangan po wag magdala po ng mga ating elderly at saka mga bata masyado kasi mahihirapan po sila sa sa pag-asikaso ng kanilang sarili. And then mag-antabay po palagi ng announcement kung meron bang mga anong rota, anong change in change in the guidelines, palamin niyo kung anong dapat at hindi dapat dalhin. Then magdala po, ang kailangan po nakakondisyon yung katawan, take a rest before attending or joining the feast of the feast of our Black Nazarene. And then yung ating very important din po yung wag magtulakan, wag mag-antay, lahat po para makatapos po sa prosesyon. Magpapublish po kami ng rota ng prosesyon para alam ninyo in case na hindi kayo makaabot dun sa Quirino Grandstand kung saan kayo hahabol, para alam nyo kung anong saan kayo papasok. So yun po, at saka kung saan po nakalagay ang ating iba't ibang mga first aid stations, medical health stations, at yung mga ambulance services para in case of any emergency, alam nyo kung saan pupunta. And then, ang aming hotline po ay 140. Well, normally po, wala pong blackout po dyan ang connection sa mobile phone. Dyan po sa area ng kung saan ang rota dadaan. Kaya, very important kung kayo ay grupo pupunta doon, meron din kayong mga emergency plan, no? Halimbawa, in case of any emergency, alam niyo kung saan kayo kikita-kita, saan kayo pupunta, para hindi kayo magkawalaan lahat. So, yun po yung ating mga reminders, and syempre magsuot ng mga damit na komportable, sapatos na komportable, magdala ng extra water, candies, yung matatamis para in case of mag-hypoglycemia, di kayo makakain agad, ay kayo, may sugar, no? And then, konting baon, yun po yung very important na safety first, at saka extra gamot, kung mga may emergency medication. So, yun. Thank you, June, and thank you, Judith. Alright. And Happy New Year, Happy New Year. Three Kings. Right. And we are ready for the kapistahan ng po na Nazareno. Right. With that, po. Doktora Pang, thank you so much po. Happy New Year din and good luck po sa inyo, Mama. Happy New Year. Opo. Happy New Year. Good morning po. very Thank you, much. Ma'am, and God bless. Right. Po, from Judith, mga kabalitaktakan, si Dr. Gwendolyn Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross.